Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. At ito, ating kapagkaking balita, si Boyet Guillermo. Isang programang pinululutan ng talaman ukol mo ng gawad, pagpapakasyo at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay kailangan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Hello! Hi! Magandang umaga po sa 42 libo. 42? Masyado na naman malakas yata. Baka medyo na naman yan. Ayan, yan, okay. 44 at 22 na mga barangay sa buong Pilipinas na kung saan ang ating mga barangay ngayon ay abalang-abala. Ang ating mga barangay official ay abalang-abala sa kanilang paggagawa ng kanilang campaign materials na gagamitin para sa kanilang pangangampanya. Ngayon ay yaan ang kanilang pinagkakaabalahan sapagkat hindi pa ho maaaring mangampanya. Kaya ang mga supporter ng ating mga kandidato, andyan niya sa kanilang tinatawag na headquarters or sa kanilang bahay, yan, nagpiprint, sumusulat ng mga campaign campaign materials. Yan. Kaya magandang umaga po sa inyo mga barangay official namin. Habang kayo ay busy, manood po kayo rito sapagkat ang Barangay in Action ay tinatalakay ho dito kung ano ho ang mga ginagawa po ng mga barangay official sa kanyang barangay. At tinatalakay din po kung ano na yung mga mga pagbabago, may nabago ba sa barangay. Yan, dito ho sa Barangay in Action ay ating pong pag-usapan.
Kaya't muli po ako ay nag-aanyaya sa inyo sa isa na naman pong edisyon ng Barangay in Action. Ano ho? At tayo po ay araw ng Thursday. Yan, ho? Araw ho ng Huwebes, August 31, 2023. Nako, talaga naman. Sino kaya ang masaya sa araw na ito? Ano ho? Sino ang masaya sa mga araw na ito? Ayun, ayun ang mga bata, pala. Ang mga bata, ayan, kasi, si tatay, si daddy, si papa, si mami, si mama, at si inay, ay susweldo. Susweldo sila ngayon. Kaya, masaya sila. Ano? Ayan, ha? Mga tatay. Kayo na rin ho, mga nanay. Kasi sabi nga ninyo, kung ano yung ginagawa ng mga kalalakihan, ginagawa rin ninyo. Oo. Oo, kaya nyong gawin. Kung na mga tatay, pumupunta yan sa, pumupunta sa Patay Sinde, sabi nyo, kaya nyo rin. Punta rin kayo sa Patay Sinde. Pero wag naman. Wag naman, sa bagay, maaga pa naman ngayon. Oo, maaga pa, mamaya pa yan. Kaya mga anak, antabayanan si tatay, i-text nyo na agad pagdating ng lunchtime, alas 12. I-text si tatay, itay. Uwi ka agad na maaga, ha? Iintayin ka namin ni nanay. Daddy. Pa. Uwi ka ng maaga. O kaya, mami, ma, nanay. Uwi ka maaga, ha? Baka mamaya, yung mga amiga mo dyan, imayaya ka kung saan na naman kayo mapunta. Unahin po muna ninyo kami, yung pangangailangan po namin. Alam po naman ninyo, pasukan na. Pasukan. At kailangan na po namin ang gamit sa eskwela. Di bale, kung yung ikaw ang bata nakatira sa Taguig at Makati at Manila, dahil yan tatlong lungsod na yan nagpapaligsahan. Kung anong nagpapaligsahan at nagpapagandahan sa mga programang pang-edukasyon. Pang-edukasyon. Sa Taguig, kumpleto ang school supply, kumpleto ang uniforms, may sapatos. Ganun din sa Makati, kumpleto, may sapatos, at may tatak daw yung sapatos nila. Na ipinagmamalaki. Sa ganun din, sa Maynila, kumpleto. Paano kaya dyan sa Parañaque, meron dyan nag-comment. Buti pa sa Taguig. Buti pa sa sa Makati at Maynila, nagpapaligsahan sila sa ganda ng kanilang mga programa para sa edukasyon, para sa mga estudyante. Dito sa amin, wala kami niyan. Kawawa naman, oo. Sabi nung isang mama, nag-comment, dun daw sa kanila, wala. Nako, sana naman mga magigiting at pinagpipitagan at kagalang-galang ng mga konsihal ng lungsod. Sana naman makipagpaligsahan din po kayo. Wag na kung makipagpaligsahan, ilunsad nyo na isulong na ninyo yung ganyang programa sa inyong lungsod. Hindi yung puro condominium na lang ang pinatatayo ninyo. Pinatatayo nyo, condominium na konsehal, condominium ni konsehala. Ay, nako.
bahagian nyo naman ang inyong mga constituent. Oo. Sana matakpan ho yung mga ganyang ginagawa ho ninyo, matakpan ang inyong mga programa. Oho, kasi pag natakpan ho yan, hindi na ho masyadong mapapansin ho yan. Ang titingnan na lang ho ng inyong constituent, yung mga programang nagawa ho ninyo sa inyong lungsod. Hindi ho yung nagpatayo kayo ng ilang palapag na kondominium. Biruin nyo sa iba't ibang lugar sa inyong lungsod. Wow naman. Ang sarap naman. Oo. Ang sarap. Sa kabila ng mga estudyante nila, sa kabila na kapag nangangampanya, ipinapangako yan. Meron tayong ganito. Meron tayong ganun. Pagagandahin natin ang mga programa. Pero mula nung sinabi niya yon, ano yun? Hanggang dun na lang, hindi na ho nasundan. Oo, wala na hong resulta. Simula nung sinabi sa panahon ng kampanya. Panahon ng kampanya. Ayan. At ito na naman. Sa ating pong mga barangay. Sa ating mga barangay. Ito na. Dadating na ang panahon po ng eleksyon. Ano ho? Kaya tayo ho, mga kababayan, maging mapanuri. Maging matalino sa pagpili sa ating mga iluluklok. Wag na ho natin yung piliin yung mga traditional politics. Mga traditional politics. Pag sinabing traditional politics, mga Vatican. Mga Vatican na yan. Mga legend ho yan. Pag sinabing legend, ano na ho yan? Sanay na yan. sanay na yan sa makatang pananalita. Na wala naman sa gawa. Ano po? Kaya po tayo ay maging matalino sa kanila. Hatulan na ho natin sila, yung mga nanungkulan na walang silbi. Nanungkulan sa loob ng ilang taon, ilang termino. Natapos ang 3 termino, 9 na taon yun. Imagine, pagkatapos na napospon pa ang mga 2 beses na pospon ng eleksyon. At another ilang taon na naman. Pag makikita ninyo, andyan hanggang simula noon, yung barangay ninyo hindi umunlad, hindi gumanda, hindi luminis, hindi naging mapayapa. Wala. Pati mga residente, ayan, makikita nyo mga walang pinaggagawa kung hindi pinagkakaabalahan ang mga baraha, pinagkakaabalahan ang mga bisyo, maging ang mga nanay na naiiwan sa bahay. Kaya ganon, chismis dito, chismis doon, kaya nauuwi sa away. Dahil walang programa sa barangay. Walang programang inilulusad para sa mga ina na naiwan sa bahay. Kaya ayun. Nagtotong hits. Nagtotong hits. Nagtotong hits. Pag wala ng pangtong hits, ayan, wala ng bigas. Walang pambili tuloy ng bigas. Nagbibingo. Kasi, wala. Ang ating mga kagawad, walang naitutulong. Walang naitutulong sa mga ina, sa mga kabataan. Andiyan naman ang ating mga ang SK chairman, ang SK kagawad.
paano gagawa ng programa? Mga busy sa pag-aaral. Oh. Uunahin pa ba nila yon? Napakahalaga ng pag-aaral. Oh, minsan lang minsan lang nagkikita-kita. Pag nagkita, anuhan lang, hello, hi. Dakdakan lang, wala namang nagagawang, walang nabubuong proyekto o programa sa kanilang ginagawa mga pagmi-meeting. Sa pagmi-meeting, gagastos pa. Ano? Kaya talaga naman, yung ating mga opisyal, ibasura na ho natin sila. Ibasura na ho at talagang kinakailangan ho natin ang pagbabago sa ating barangay. Kumuha tayo ng mga bagong kaisipan, bagong muka, bagong ugali, bagong pagkatao ng mamumuno sa ating barangay. Kung hindi bago yan, ay mananatili yung pangit sa inyo, mananatili ang gulo, mananatiling napag-iiwanan ng inyong barangay. Tingnan nyo sa inyong barangay. Laging madumi. Ang mga kanto-kanto. Nakto. Ang sangsang dahil nagtambak ang mga nakahambalang, ang mga tricycle na mga tricycle. Ang sikip-sikip na ng daanan, ang liit ng karsada. Si Kapitan, wala na, hindi na pinapansin. Nakakaabala ang kanyang mga constituents, ang mga dumadaan. Ang karsada ho, para sa ano ho yan? Para sa mga sasakyan, daanan, hindi ho, parkingan. True and true ho sa karsada. Hindi ho pinaparkingan ho yan. Tingnan nyo ho yung barangay namin, 101, no? Ayan ang barangay 101, ang linis, walang parking, walang kadumi-dumi. Ganyan po kami dito sa barangay 101. Ipagmamalaki ko sa inyo, ayan. Ayan ang background, no? Gayahin nyo po kami. Gayahin nyo po ang aming barangay. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong kasiyahan. Yan, mga kabarangay ko yan, nagsisigawan na yan. Mga kabarangay ko yan. Kaya tayo po, itong panahon na ito, ay talagang pag-isipan po natin ng husto. Pag-isipan ho natin ng husto. Yung atin ho mga suriin po ninyo. Meron pong ang mga kagawad po ay may mga komite na hinahawakan. Pinamumunuan, pinapanguluhan. Iba't ibang komite ho yan. Wala ho tayong nakikitang ibang proyekto maliban sa sports may committee on sport. Ayan, maganda. May nakikita tayo, basketball, volleyball, sa barangay. Maliban dun, wala na. Yun lang ba ang kaya nating isipin? Yun lang ba ang kaya nating isulong sa ating barangay? Yung iba, wala na. Hindi na hindi na ho hindi makagawa ng ibang proyekto. Hindi makagawa ng ibang proyekto. Yun nga ho ang sinasabi natin dapat ho talaga ang ating pipiliing barangay official talaga hong merong kaisipan na ang vision niya mapaayos ang kanyang barangay. Mapaganda ang kanyang barangay, umunlad ang kanyang barangay. Dapat ganyan yung mga kandidato na ating pipiliin. May mga ganyang tatakbo na may pag-iisip na ang iniisip kung ano yung maganda niyang gagawin
sa barangay. Hindi ho yung kaya lang tumakbo dahil oh, dahil meron siyang kapitbahay na galit siya. Oo. Pag nanalo siya, ayan na. Medyo meron na siyang kapangyarihan. Ano? Yan. Gagamitin ang kapangyarihan bilang kagawad, bilang kapitan. Di ba? At yung mga kapitan naman na talaga namang may ginagawa, ayan. Panatiliin ho natin. Panatilihin natin. Kung yan mga yan ay si kapitan, tapos na ang termino niya at hindi na siya manunungkulan at sa pamilya naman niya, suportahan natin. Suportahan natin yung mga ganyan dahil talagang nagtatrabaho. Talagang nakikitaan natin na mga pagbabago sa barangay dahil sa pamumuno niya. Yan ang mga susuportahan ho natin. Kung hindi na kailangan palitan ng kapitan, o kung tapos na termino niya at meron siyang may kamag-anak na tatakbo. Kasi alam ho natin, nasimulan ho niya yung maganda, susundan din ho siya. Susundan din ho yung kanyang mga nagawang maganda, susundan din ho siya ng kanyang kamag-anak na kanyang i-endorso na papalit sa kanya. Yan ang susuportahan ho natin. Kaya, pag-aralan ho natin lahat. Pag-aralan ho natin. Nasa ating po mga kamay, ang kinabukasan nila, ang kahinatnan ho nila. Wag ho tayong, wag tayong boycott. Nagbo-boycott tayo, hindi tayo nakikilahok sa barangay eleksyon, di mo ginagamit ang karapatan mo. Gamitin mo yan para ikaw ay may alam. Nasusubaybayan mo ang pamamalakad sa iyong barangay. Kapag hindi mo gusto ang isang barangay official at may gusto kang baguhin, ayan, nakasalalay sa kamay mo. Maaari mo siyang matanggal. Maaari mo siyang tanggalin sa pwesto sa pamamagitan nga ng eleksyon. Sa pagpili ng nararapat na mamumuno sa atin sa barangay. Ano ho? Okay. So, tayo po muna, ngayon po, tayo po mga magulang, nakatipid tayo ngayon ng, ng baon. Pag ganyan yung mga nag-uulan talaga. Dalawa ho ang epekto ng pag nag-uulan si nanay makakatipid ng pagbigay ng baon. Ang estudyante naman, gustong-gusto rin ho yan dahil, makakapagpahinga siya. Naku! Ayan, dahil po sa nasa, tayo? Orange rainfall, tayo? Yan, dahil sa pag-ulan-ulan, marami pong mga nag-suspend ng pasok po sa eskwela. Pasok po. Yan, ang nabotas, yan, walang pasok ang nabotas. High school, elementary, high school, private, all level. Ang Malabon, ganun din po. Marikina, Manila, Caloocan, Pasig, Pasay, Taguig, Las Piñas, Parañaque, Quezon City, Patero. So, Metro Manila ho yan. Metro Manila.
O tama, Metro Manila, andyan ang Caloocan eh. O, andyan ang Manila, andyan ang Quezon City. Ang Matpon at Nabota. Oh, so Metro Manila, ang Southern Metro lang naman, yan, Pasay, Taguig, Las Piñas, Parañaque at Pateros. Oh. Ang ibang lungsod hindi Makati. Walang Makati. Hindi yata sa Makati. So may pasok yata sa Makati o na-late na lang yung listahan na yan. Ayan. So, sa ngayon, dahil po yan sa pag-uulan. Wala naman na ho tayong wala na ho tayong signal number eh. Oho, no? Yan lalamang po yung epekto, yung monsoon. Oo. Tsaka yung habagat ho, kaya nag-uulan po. Okay? So, pababatid din po namin sa inyo. Yan ay pakita mo yung dyan ho sa parte ho ng Taguig. Ayan po ang mga lolo't lola natin, no? Dyan sa ho yan, sa Barangay Pembo. Sa Barangay Pembo po, at yung barangay Embo area, Embo area, 10 pong barangay yan. Ayan. Andyan ho, dinagsa po ng mga senior citizen ang lugar na, ano ba yung lugar na yan? Ha? Teka, tingnan natin yan. Barangay Pembo ho yan eh. Sa Barangay Pembo po yan, dumagsaho dyan ang mga senior citizen mula sa 10 barangay ng Embo. Ayan, andyan ho ang Barangay Sembo, Barangay Rembo, Pembo. Ayan, Pembo ho yan. Pitogo. Yung 10 pong barangay na Embo. Yan ho, mga senior, yan ho yung mga senior citizen na tumanggap po yan. Tumanggap po yan ng birthday cash gift mula po sa pamahalaang lungsod ng Taguig. Ano po, ha? Kaya naku, andyan ang yan ang mga kapo naghihiyawan. Oo, dahil tanggap si lolo si lola ng birthday cash gift. Alam nyo, nasa 3,000 hanggang 10,000 po ang tinanggap ng senior citizen po sa pamahalaang lungsod ng Taguig. Yan ho ay sa ilalim po ng kanilang programa. Namahagi na po sila niyan diyan sa mga taga Pembo, ang Taguig, ang lungsod ng Taguig. So nagulat ho ako Oo, nagulat po ako yung dating mayor ng Makati na si Mercado, former Mayor Mercado. Oo. Nandyan po Oo, nandyan sa siyempre isa na rin siyang senior citizen at nandyan siya sa area na yan. Nasa area siya niyan. Kaya doon ho nagpapakita po nagpapakita po na talaga naman maluwag na tinanggap ng mga residente po ng Embo diyan sa Taguig na ho yan. Maluwag na ho na nilang tananggap na sila ay nakapaloob na ho. Nasa ilalim na po sila ng pamamahala ng lungsod ng Taguig. Kaya't ayan, tumanggap na rin ho sila. Di ho ba
Ah, yan ho yung pinangangambahan ho nila na akala nila wala na ho silang matatanggap. Naku, ang sarap din hong tumira sa Taguig. Oh, ang sarap po tumira din sa Taguig dahil napakarami rin nila yung mga programa eh. Napakarami ho nila mga programa na para sa kanilang mga mamamayan, lalo na ayan sa mga senior citizen. Oho. Tingnan nyo. Yung iba, sa ibang lungsod, 600 pesos kada buwan ang tinatanggap. Diyan sa Taguig, 3,000. So, ibig sabihin, first quarter ho yun, no? 3,000, di 1,000 kada isang senior citizen. May ibang lungsod, 600 lang. 500 pa. Dating 500, nadagdagan ng 100 piso. Parang parang para bang tipid, no? Tipid na tipid yung bigay or yung dinagdag. Di pa ginawang 1,000. Ano ho? Ayan. Sana mapasabay na rin ho. Yung mga ibang lungsod. Pumantay na rin ho sa ibang lungsod na ang binibigay ay talaga namang hong sapat. Malaking halaga. Alam naman ho natin, ang mga senior citizen ho, marami na hong pangangailangan ho sa katawan. Marami hong pangangailangan, pambili ho ng gamot. Dahil karamihan din ho sa mga senior citizen, mga nagme-maintenance na ho. Naku, napakamahal ng gamot. Yung iba dyan ho, sa gamot lang ho mapupunta. Sana din ho. Pero yung iba naman din ho, may mga gamot din naman hong ibinibigay. Mayroon naman hong ibinibigay na gamot. Sana rin, yun, lahat na ng gamot na kailangan ng senior citizen, ma-provide po ng isang local na pamahalaan, nang sa gayon, yung tinatanggap po naman nilang yung kanilang birthday cash gift at mga pension, yung social pension, hindi na ho nila mabili ng gamot. Hindi ho mailaan na lang ho sa gamot at maibili na lang ho ng pagkain. Ng gatas, mga pagkain pampalusog, pampatibay ng tuhod. Dahil ang mga senior citizen natin talagang kakarag-karag na ang tuhod. Yung iba naman dyan, talaga namang malalakas pa. Malalakas pa ang mga tuhod, nagbabasketball pa. Tulad ho ng inyong lingkod, nagbabasketball pa ho tayo. Kayang-kaya pang mag 3-point ng 3-point. Halikan yan! Halikan yan, kapatid! May kumukontra. Tumigil ka nga dyan. Huwag ka nga maingay dyan. Huwag mo nga akong kinokontra. Hinihiya mo ko eh. Hinihiya mo ko eh. Okay. Ano ho? So, yan. Kanina po yan, Kaya ang saya-saya ng mga senior citizen dyan sa Barangay Embo na dati ay sa Makati, ngayon ay sa Taguig na. At mamaya po ay makakakuha tayo ng kumpletong detalye niyan. Makakakuha tayo ng kumpletong detalye at may mga balita po tayo diyan. Okay? So, ano pa ba yung ating maaring teka muna, bati muna tayo. Si paring Crispin, ayan, good morning daw, DC Double G at sa iyo pare. Si Utol nanonood, yan, si Utol Danyo Guillermo at si yan. Kahit iilan lang kayong manonood tayo po ay hindi ho titigil na kahit wala rin hong nanonood sa atin. Ganyan man ho talaga kami.
Kahit nung kami nasa radyo, hindi naman ho namin alam kung merong nakikinig sa amin. Basta, daldal na lang kami ng daldal sa radyo eh. Hindi namin nakikita. Hindi katulad ho sa ngayon sa, sa Facebook. Oy, may paalala. Yun nga pala tayo sa paalala na yun. Yan, Emmy Market. Enjoy mo ito, market, and earn more by investing. Yan. Yung Emmy Market na po na yan ay mapupuntahan nyo po yan sa Pasay City Hall sa lobby. At diyan po ay makakabili po kayo ng mga produkto mura. Oo, mura po yan. Kaya kapag yan po ay magsisimula ngayong araw na ito, August 31 hanggang September 1 po yan. Alas 8 hanggang alas 5. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, kayo po, yung mga gustong mamili, yan, mamili po kayo dyan sa loob ng City Hall at masarap pong mamili dyan dahil malamig ang panahon, malamig ang aircon. Hindi ho kayo papawisan. At may mga mabibili din ho mga kakanin. Diyan. Damit. Iba't iba ho. Iba't ibang mga ho dyan. Iba't iba ho ang mabibili. Kaya punta po kayo dyan. Punta po kayo. Dyan po kayo mamili para ho tayo po ay makatipid. Ayan. Emmy Market. Enjoy mo ito. Market and earn more by investing. Okay. Yan po yan, programa po ni Pasay City Mayor Emmy Calixto para bigyan ng pagkakataon ang mga negosyante, yung mga namumuhunan, mga maliliit na yan yung tinatawag natin mga small medium enterprises. Yung mga malilit na mamumuhunan. At sila ay binibigyan ng pagkakataon na makapagtinda, magbenta ng kanilang produkto diyan po sa lobby ng Pasay City Hall. Alright? Okay. So, ano pa ba mga paalala natin? Wala na? Wala na tayong mga paalala. Alright. So, suportahan po natin yan. At sa ngayon ay kanina ho, yung iba hong mga paaralan, huli na rin hong nag-anunsyo na walang pasok eh. Yung iba hong kasi mga ibang bata talagang maagang umaalis ng bahay. Ayun. Inabot tuloy din ng malakas na ulan kanina. At di ho ba, doon sa mga mabababang lugar, baha. Sana, pag ganyan ho, aga-agahan ho ang pag-aanunsyo ng walang pasok para, At siguro, yung mga GC, sana meron na yung mga bata at doon na sa GC. O kaya ay magkaroon ng parang patulad din po ng ginagawa ng ating National Telecommunication Commission, kapag meron silang advisory o warning, yon tumutunog yung cellphone. Tsaka mababasa mo ngayon yung message nila. Sana meron din yung mga ganyang bata, para agad-agad malalaman na nila
na walang pasok para hindi ho hindi ho sumusugod sa paaralan. No, hindi agad sumusugod sa paaralan. Siyempre ho, delikado rin na rin ho, no? Kapag nabasa ng ulan at baha ang dadaanan, mababasa ang sapatos, ang uniform, dahil sa baha, sa lakas ng ulan, kawawa naman po, ang bata. Alright. Okay. Ano ba ang ating, sa ngayon, ang barangay, ang paghahain ng Certificate of Candidacy ay pangatlong araw na. Naitabi mo ba dyan yung news item natin na tungkol doon sa commission, sa COMELEC? Andiyan pa ba yun? Yung tungkol sa natin, yung mga balita natin kahapon. Nabura na yun? Hindi, tingnan mo sa sa email na ni June. Para kunin mo din yung COMELEC na may bilang na. Ang dami na hong mga naghain no. Meron na hong bilang yan. Hanapin mo diyan yung sa COMELEC na ang dami ng mga nag-fill up. Yan. Yan yun. Okay. So right. Okay, sige. Ayan na po, tingnan nyo. So, sabi po ng Commission on Election, ang inaasahan na tataas pa ho ang bilang ang mga maghahain ho ng Certificate of Candidacy. Sa ngayon, mahigit na nasa 270,000 na ang naghain po ng COC para po sa barangay at SK election. Yan po ay sa buong kapuluan na po yan, sa 44,000 na barangay. Ayon po sa COMELEC, nakapagtala na po sila ng 273,000 at 454 na kandidato na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Ayan. Para sa barangay at sangguniang eleksyon. At sa consolidate daily report po ng COMELEC, nasa 672,016 ang posisyon ang bukas para sa barangay at SK election para sa kabuuan po na 42,001 na barangay. Sa 81 mula sa 82 probinsya dahil wala pa daw data ang full body para sa South Cotabato. So, ibig sabihin po nasa yun po ay yung bilang na ho na yan na 273,454 na mga naghain ng COC na kandidato para pa lamang ho yan sa 42,001 na barangay. Tayo po meron po tayong 44,000. 44,200 na barangay sa buong Pilipinas. Sa nasabing bilang, 21,657 ang naghain para sa posisyon bilang punong barangay. Yan, 21,000 na. 657 ang mga punong barangay, mga barangay chairman na nagsumiti. Naghain ng kanilang COC. Right? At 143,638 naman ang naghain ng COC para sa sangguniang barangay member. Yung mga
kagawad. Aha, mga kagawad ho, 143,638. Oh. Yan. Para naman sa SK election, SK, 17,085 na kandidato ang naghain ng COC para sa SK chairman. 17,000 sa SK chairman. Oho. At 91,074 ang naghain ng COC para naman sa SK member. Mga yan ay inaasahan, madadagdagan pa ang bilang dahil matagal pa ang paghahain ng COC hanggang po sa araw po ng Sabado, Setyembre 2. Sa Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayan. At medyo, nakakatunog na ho tayo, nakakadinig na ho tayo sa mga report. Meron na hong insidente ng pamamaril sa mga kandidato. Kung natatandaan po ninyo, sa parte po ng Cotabato pa yun, o sa Mindanao, isang barangay captain po ang pinagbabaril pauwi sa kanilang bahay matapos na maghain ng kanyang COC. Ayan na. So, nakakalungkot po yung ganyang mga balita. Bakit kinakailangang pumatay? Bakit kinakailangan na ang kalaban mo ay ang kalaban sa politika ay bakit? Hindi ho maitatanggi na ang dahilan ay politika. Yung pagkakapas lang. Hindi maitatanggi na maaaring kaya binaril ang kapitan, hindi maitatanggi na itong kapitan na ito ay maganda o pwedeng maganda ang kung dati na siyang tumakbo o dati na siyang opisyal, maganda ang kanyang ginawa at lagi siyang nananalo, yun, tinangka yung kanyang buhay. Sa kabilang banda rin, baka ayaw na rin sa kanya, tumakbo na, hain pa rin, naghain pa rin, kaya posible yun ang mga pangyayari. Kaya ang ating kapulisan, hindi pa ho yan, umpisa pa lamang po yan, sa paghahain pa lang. Yun pong pagdating na ho ng mga meeting de avance, pagdating na po ng mga kampanya, so ang PNP ay yaan ho ang kanilang binabantayan. At hinihintay din po ng ang report ng PNP sa COMELEC sa mga lugar na idideklara na hotspot sa eleksyon. Dahil meron na mga lugar talaga na matindi ho ang labanan. Kahit po yan pambarangay lamang. Sabi nga ho natin, ang pinaglalabanan ho dyan, ang pinag-aagawan dyan ay kapangyarihan. Kapangyarihan at hindi mawawala ang pera dyan sa panunong.
Ano, kaya, pakita mo pa yon ano natin. Hindi pa ako tapos. Ano ho? Kaya, sinasabi ho ng COMELEC, tukuyin yung mga area of concern or election hotspot sa mga anumang mga barangay. Dahil talagang nagiging mainit din po. Nagiging mainit ang labanan. Ginawa po yan ni COMELEC Chairman George Garcia, yung pahayag na yan. Kasunod nga po ng mga ulat na 4 na insidente. May 4 na insidente na nakarasan na may kaugnayan po sa halalan. 2 sa bayan ng Libon, sa Albay, sa mga probinsya. 1 sa lalawigan ng Rizal at 1 sa Maguindanao. Yan, yung sa Maguindanao. Sa Maguindanao ho, talagang diyan ho ay kung natatandaan nyo sa Maguindanao, massacre, ano? Diyan din ho, sa lugar na yan, nabaon sa lupa ang mga kasamahan namin dahil nag-cover lamang po sa paghahain ng certificate of candidacy ng tatakbong mayor doon, mga local official, ay matindi ho. Ano ho? Kaya po, itong election ho natin, at kilala natin, ano? Alam na natin yung mga datihan natin na mga opisyal na talagang ang ginamit lang yung kanilang tungkulin. Ginamit lang nila sa kanila sariling interes ang kapangyarihan bilang isang opisyal ng barangay. Kaya sila po ay wag na natin bigyan pa ng isa pang pagkakataon para mamuno sa ating barangay. Sapagkat kawawa ho ang ating barangay. Kawawa ang mga kabataan na sisibol sa barangay kapag walang nakikitang magandang pagbabago, walang pagsulong sa barangay. So yan, wala na po tayong oras. Mga kababayan, mga minamahal kong viewers, at ako po ay pansamantala na magpapaalam na po sa inyo. Bago ang lahat, yan, nabati na natin yung ating mga viewers. Alright, so, tayo po, mamaya magkita-kita po tayo sa ating pong programang Balitang Pilipinas Worldwide, ano ho? Alas 5 hanggang alas 6. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang tanghalian po. Salamat po sa ating Panginoon. At nawa, tayong lahat ay patnubayan niya sa maghapon at samahan, iligtas saan man tayo patungo at anuman ang ating ginagawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye! Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWD is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.